Blessed morning po sa ating lahat. I would like to ask forgiveness doon sa mga nag-comment dito, maingay daw yung aso. Alam ninyo, ako po ay nag-iipon na po ng pera para makabili ng bagong equipment. At itong equipment na bibilin ko ay very fit. At hindi raw maririnig yung outside noise. Pagkatapos, parang studio type pa kasi sa kwarto gagawin, no? I-record. Excited na po ako, no? Pero abangan na lang po natin kung kailan po yan darating dahil meron pa pong mas mahalagang pagkakagastusan ngayon. Pero, no, kinukonsider ko po mahalaga rin po ito, syempre, no, sa gawain po natin. Pero, basta, ayok mo na po magsalita. Basta pag nandyan na po yun, manonotice na lang po ninyo yung night and day difference ng mga vlogs po natin. Okay? So sa umaga pong ito, I would like to tackle something very, very important. Kasi alam ninyo, ito po, tapatin ko po kayo, ang dami pong Kristiyano ngayon, especially those who study and excited about eschatology, nagtatanong, bakit nga raw ba hindi pa nagra-rapture? Well, lahat po tayo excited, ano? Pero may sinasabi po kasi ang Bible na hindi pa nangyayari ang rapture kasi may restrainer. Ngayon, alam naman natin ang restrainer ay ang church, the body of Christ. No? Kasi habang nandito pa nga naman po tayo, kapag kayang Antikristo lumitaw, alam natin na maraming Kristiyanong katulad natin, ilalantad po siya, ibubuking siya. Ngayon, para in full force, magawa ni Satanas yung kanyang gagawin kasi may kapahintulutan na po ng Diyos yan kasi nakasulat po sa Bible yan. Prophecy po yan. In full force, gagawin ng Antikristo yung mga magagawa niya. Di po ba? Kasi wala na po yung mga naborn again on church age. Tandaan po ninyo, ang mararapture ay yung mga naborn again on church age. Tayo po yun. Kaya habang church age pa, kung ako sa'yo, tanggapin mo na si Jesus as your very own personal Lord and Savior. Paniwalaan mo na matay siya sa cross at sapat na yung ginawa niya para maligtas ka. Wala nang ibang paraan. Jesus alone saves, Jesus alone is the way. Okay? Ngayon, tungkol po roon sa restrainer na ito, pag ito po ay naalis na po, maliwanag po nakalagay po sa Bible, pag ito po ay natanggal na, lalabas na po yung Antikristo. Ang isa pang bungad tungkol sa Antikristo dito, makikita ninyo, isang beast ang lumitaw sa sea. Lumitaw po siya sa dagat, ang Antichrist, no? Bakit po dagat? Because nire-represent ng dagat ang maraming lugar, no? Iba't ibang places. Hindi ba, bago ka makapunta sa isang lugar, kailangan dumaan ka muna sa dagat. Kaya, hindi lang siya lokal. Kumbaga, international. Ganon kalawak ang kanyang tinatawag na masasakupan. Kaya nga po, talagang itong system na meron po, makinig po mabuti, very important, this system that we have right now, meron tayo mga makabagong technology, especially itong rise ng AI na ito. Alam niyo po ba, talagang ito po ay nakahanda. Ako ay naniniwala, 100%, baka may points pa nga, 100% point something pa, naniniwala po ako. Itong AI na ito, talagang gagamitin po ito para doon pagdating ng Antikristo. Ang gagawin na lang po ng Antikristo, lilitaw siya mula sa karagatan. Hindi po literal, syempre, no? Pero what I mean is, nire-represent niya ang maraming mga countries. Anong lahi ng Antikristo? Ang dami na pong speculation. Kasi raw siya ay taga-Rome, no? Siya raw ay taga-Amerika. Meron pa nga nagsabi, siya raw ay ganito, siya ang ganyan. Pero ang pinakamalapit po kasi, isa po siyang Hudyo. Believe it or not, yan po talaga, kumbaga yung mga ebidensya na scripture din naman ang gamit natin ay talaga pong, sorry po. Talaga pong, tawag dito, ang gulo kasi ng aso eh. Talaga pong match na match, swak na swak. Ano? Swak na swak po talaga. Kaya, eto na po talaga yun. Wala na po tayong ibang magagawa pa kung hindi hintayin natin, no? Ang katuparan ng mga to. But I am not saying habang hinihintay natin ay
matitigil tayo sa buhay natin. Of course not. We are not going to do that. Okay? Sapagkat tayo po ay nabubuhay pa rin po rito. Normal pa rin ang takbo. Pero what I mean is, hindi katulad ng mundo, tayo po ay naka-ready. No, we are ready kung ano man po ang mangyayari. Sapagkat iba na po yung nag-aaral kaysa sa hindi po nag-aaral ng scripture. Hiyang-hiya na po ako sa inyo, kaya pag tumatol po, nilalapitan ko para matakot sa akin eh. Oo, para tumigil. Dahil nakakahiya po. At hindi ko po ititigil ang vlog dahil sa aso. Especially right now, escalating ang nangyayari. Baka mag-rapture na po. Hindi po ba? Sana makapagdala pa ng kaluluwa. So, yun po gusto ko pong sabihin ay, ayun. So, yung katotohanan po na yan, na lilitaw ang Antikristo, ay naniniwala po talaga ako, paglitaw niya, pagkatapos na po ng rapture. At pagkatapos po ng rapture na yan, pasok na po ang Great Tribulation. Napakahirap na. Napakatinding panahon, walang katulad na panahon. Kaya sasabihin ko po sa inyo ngayon pa lang po, it's better to be saved in the church age, ito pong panahon natin ngayon, kaysa hintayin pa po ninyo yung tinatawag na tribulation, wherein pag na-save naman kayo doon, tribulation saints kayo. Pero ang hirap po. Hirap, takbo dito, takbo doon, tago dito, tago doon. Hindi easy ang buhay doon. Hindi easy ang buhay doon. Ang tribulation, 7 taon ng paghihirap ng buong mundo, nakalagay sa Bible yan, wrath of God. Puot ng Diyos. No? So, this is not something na parang, kayang-kaya. No! Mahirap po yan. Yung mga delubyong lalabas dyan, hindi pa nasaksihan ng buong mundo, hindi pa nasilayan ng buong mundo ever since. Hindi pa po. Kaya, ito po sasabihin ko na po sa inyo, habang may panahon pa ngayon, this is the right time to be saved. No? At wala po ko ibang masasabi ngayon, kundi Jesus is totally in control of everything. Minsan, iniiwasan ko na nga pong manood ng mga latest news dahil minsan, magulo na rin po. May mga fake news po rito, ha? Doon, talagang marami po kung ano mga pinagsasabi. Pumunta kayo doon sa mga reliable source. Kasi bilang nag-aaral ng eschatology, we should rely on the reliable sources para makita natin kung ano yung pagkakaangkop nito sa scripture. Kung fake news yun, paano? Hindi po ba? Dapat talagang news talaga na, yes, na talagang nangyayari talaga. No? Ayun po, yung gusto ko sabihin ngayon at mahal tayo ng Panginoon, patuloy na tayong iingatan, proprotektahan. Pero yung escalation ng mga pangyayari, talaga po naman, ito kitang-kita na po natin. Talagang, yes, all we have to do right now is to thank the Lord dahil daily, nakikita natin ang kanyang provision sa atin po. No? At itong 2026 na ba ang rapture? I hope so. Pero ito na ba, alam ko bang rapture na ngayon? Hindi ko po alam. Pero I'm hoping, tulad ninyo, tulad niya, tulad nating lahat. Kasi pag nag-rapture na, tapos na po lahat. Pinakamagandang mangyayari sa buhay ng mga na-save ng church, na-save ngayong church age, ay mag-rapture na at na makasama at makapiling na natin ang Panginoong Jesucristo. No? Hirap kayo ng buhay sa mundo. Di ba? Maya-maya, okay ka, maya-maya, hindi na naman. Affected na naman. Pero nag-rapture na, tapos ng lahat ng yan. Di po ba? At tapos na yung mga kayabangan, wala kang makikita mayabang, yung mga pamimintas, pagbubuli, wala ka na rin makikita ng hirapan sa pera, dahil lahat po doon, maayos na po, no? So, we are eager for that. Gusto nga natin, di ba, nakalagay po sa Bible, talagang pag mananampalataya, gustong-gusto na makasama ang Panginoon. O sige po, ang bilis po ng oras dito. At the same time, maingay po yung mga aso, parang natotopak na naman po sila. Okay, ito po gusto ko po sabihin, kung mag-rapture man ngayon, mas maganda. Kung hindi pa mag-rapture, well, sana mag-rapture na. Siyempre, ganun talaga dapat. Let's focus on Jesus. Still, share the good news. Kung hindi pa nag-rapture, mag-share tayo ng good news. That's the most important thing na magagawa natin para makapagdala tayo ng maraming kaluluwa. We are after souls. Soul after soul after soul after souls. No? At ng, at ng marami tayong magkasama-sama sa kaharian po niya. Which I believe, naniniwala ko, malapit na pong talaga. Kung hindi pa kayo ka-good vibes, maging ka-good vibes na subscribe, share this video, share the love of Jesus. Thank you po. God bless po sa ating lahat. Thank you.